Okay, magandang gabi po sa ating lahat at heto na nga, balik tayo sa ating update sa vlog at gusto kong humingi ng pasensya, paumanhin na hindi po tayo nakapag-vlog since Saturday, okay? Because we are not feeling well, no? Nagka-LBM po ako, tapos nagsusuka pa ako, no? Talagang I was very wala akong energy at weak talaga yung katawan ko, no? Oh, kaya nga pumapayat ako ng konti, oh. Pumapayat ako. So at meron pa talaga akong guys, yung acid reflux talaga. Reflux ba yung tawag diyan, oh, acid reflux, oh. Meron akong dito Kremel S. Ayan, Kremel S. Tapos nag-iinom rin ako ng loperamide, no? Kasi lahat ng aking kakainin talagang magsi-CR lang ako tapos masusuka ko lang, no? Kung damihan ko yung pag-inom ng tubig, talagang dehydrated na talaga ako, no? So ngayon parang naka-recover na tayo. Ayan. Patuloy pa rin tayo sa ating updates, no? Ano ba ang ating updates ngayon, no? Ako lang ha, parang slowly lang ang ating ngayon, pace ngayon sa ating pag-vlog, okay? Medyo mahina lang muna tayo. So, eto na nga, no? Itong camera ay sisimula na raw nila itong impeachment hearings dito laban kay VP Sara. At ang nakakasakit pa dito ay parang binabaliktad pa nila si VP Sara. Merong mga attorney, abogado, mga grupo na si VP Sara pa raw yung binaliktad raw ni VP Sara na dahil raw sa oil crisis, yan raw ang binabanatan ngayon ni VP Sara para i-divert ang issue patungkol sa impeachment. Sabi ko, parang baliktad eh. 'Di ba? Dahil na nga dito sa oil crisis na hindi masusolusyonan ni BBM, kasi alam ko naman hindi naman, honestly, hindi naman kasalanan ni BBM yan pagtaas ng gasolina. No, hindi naman tayo kagaya ng iba dyan na ididiin si BBM kasi kalaban natin. Hindi ako ganyan dito sa Donmar TV. Yes, totoo na hindi po si BBM ang pinakaunang dahilan bakit tumaas ang presyo ng langis. But sad to say, parang ang gobyerno ay walang ginagawa. Kasi alam mo naman, itong bansa natin kapag merong tataas na presyo ng langis, lahat ng mga bilihin tataas yan. Lahat ng bilihin tataas, especially ang pagkain. Pero ang nakakadismaya dito sa administrasyon na ito, sasabihin pa nila na sapat ang pagkain, sapat ang langis. Yes, sapat nga. Ang tanong dyan, afford ba ng taong bayan? Kasi hindi nila afford. Kasi sobrang mahal na po ang bilihin. So, dapat ang gobyerno, meron silang kung hindi man nila makokontrol ang sobrang taas ng langis na presyo, doon tayo sa bagay na pwede nating makontrol. Itong gobyernong itong Marcos, walang ginawa. Kundi paepal lang ng paepal. Tapos sasabihin pa nila, si VP Sara, binabanatan niya yung crisis sa bansa kasi para ma-divert raw yung attention ng tao sa kanyang impeachment. Sabi ko, parang baliktad eh. Di ba? Parang kayo nga, no? Pilit ninyo. Hindi naman si VP Sara ang nag-open up. Hindi naman si VP Sara ang unang nagreklamo dyan sa impeachment. Kayo. Kayo ang may reklamo dyan sa impeachment. So, meaning to say, kayo ang nagda-divert dito sa crisis na hindi masolusyonan ng gobyerno. Bakit nyo ngayon babaliktarin si VP Sara? Bobo ba kayo? Tanga rin kayo eh.
Ito yung balita. Panoorin natin. Ito. Now, back here at home, the House Committee on Justice is set to begin hearings on the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte this week, as questions continue to swirl over whether she will personally attend the proceedings. Here's the report. After being declared sufficient in grounds, the two impeachment complaints against Vice President Sara Duterte will now move forward. With hearings set to begin on Wednesday, March 25, the Vice President's camp has confirmed receiving the invitation to attend, but her legal counsel attorney Michael Poa says it remains unclear whether she will show up. He stressed that there is no requirement for the Vice President to personally attend the hearing, adding that any decision will depend on her rights and the advice of her legal team. Meanwhile, House Justice Committee Chair Jervil Luiso earlier said it is within the Vice President's prerogative whether to appear or not. But for lawyer Dino De Leon, Itong lawyer na ito, sabi niya, dinadivert raw ni VP Sara ang pagbabatikos dito sa oil crisis at sa pagbaba ng mga ekonomiya natin para raw mawala ang usapin sa impeachment. Alam mo, attorney paprangkahan kita. Ang tao po ay hindi po interesado sa impeachment complaint ni VP Sara. Interesado po kami kung papaano gagampanan ng gobyerno itong pagtaas ng gasolina. Yan po ang problema namin. Wala kaming makukuha dyan sa impeachment ni VP Sara. Kung mai-impeach si VP Sara, mahal pa rin ang bilihin. Kahit hindi na ma-Vice President si VP Sara, wala pa rin kaming choice. Mahal pa rin ang gasolina, mahal pa rin ang pagkain, mahal pa rin ang bilihin. So bakit nyo i-involve itong si VP Sara sa usapin na yan? Bobo ka, attorney. who represented one of the impeachment complaints, the Vice President should face the proceedings and answer the allegations against her. Duty-bound siya, constitutional process to eh. Kailangan galangin ni Sara Duterte ang mga institusyon. Ginalang naman niya eh. Sinong nagsabing hindi Itong si Attorney Dino De Leon. Ikaw, attorney. Halatang halata may galit ka kay VP Sara bobo ka rin eh. Including the House of Representatives, including eventually the Senate, and kailangan niyang sagutin sa saligang batas. At sabi sa saligang batas, accountability ito. No, yan ang problema ninyo. Kasi kayo, mga mayayaman kayo, ang focus ninyo, impeachment ni VP Sara. Kasi hindi naman kayo nagproblema dito sa oil crisis eh. Kasi ang dami ninyong pera eh. Di ba? Hindi kayo problema dyan. Ang focus ninyo, paano ninyo ilaglag si VP Sara? Paano ninyo matanggal si VP Sara para hindi siya makatakbo sa 2028? Yun ang problema nyo. Kasi takot kayo sa 2028 kasi ang daming mga maletang tumatanggap. Takot kayo. Dahil pag 2028 na, anong sabi ni VP Sara? Ang mga nagnakaw ng pera ng kaba ng bayan ay dapat managot. Doon kayo takot. Kailangan mag-explain siya. De Leon, however, doubts that Duterte will attend. And even if she does, alam ko na yan. Hindi yan a-attend si VP Sara. Kasi, pagpasok niya sa kamera, no? Kahit sa gate pa ng kamera, bias na yan. Hindi pa nakapasok, bias na. Totoo yan. he believes she may avoid directly answering questions. Palagay ko hindi niya sasagutin yung mga tanong. She will again throw an attitude out there and claim that this is all political. Pinangunahan mo pa ngayon si VP Sara. Dito halata rin itong attorney na ito na may galit kay VP Sara. Yan ang hirap sa inyo kasi hindi kayo professional. Di ba? The way you speak, parang pinangunahan mo na si VP Sara, yun ang gawin niya. Dapat professional ka, attorney ka pa naman, di ba? Galangin mo rin ang ang gagawin ni VP Sara. Bakit ka ba
pala desisyon. Pagit ka pala desisyon. Strategy yan ni VP Sara eh. Ano kasi kayo eh, parang dismayado kasi kayo sa response ni VP Sara kasi hindi nyo nakukuha ang gusto ninyo. Yan ang totoo, di ba? Ano ang gusto nila? Ang gusto nila, papuntahin doon si VP Sara sa kamera at gisahin nila si VP Sara at pahiyain nila si VP Sara. Hindi nila nakukuha yun eh. Di iyak sila. Yun ang katotohanan eh. Di ba? Hindi nyo nakukuha na api-apihin si VP Sara kasi matalino yung Vice President namin. Hindi nyo makuha na papuntahin nyo doon sa kamera, tanungin nyo ng tanungin, tapos gagawa kayo ng fishing expedition. Kasi wala naman kayo mga ebidensya sa mga pinag-aakusa sa kanya. Doon na kayo kukuha sa kung ano ang statement niya, di ba? Stick to the plan. Ika nga kay Stella Kimbo. Duterte has earlier denied the allegations, arguing that the complaints lack ultimate facts. Totoo naman eh. 'Di ba? Sino ba namang hindi magtataka niyan? Kayo yung nag-aakusa. Tingnan niyo itong mga bobong lawyer na ito. Sila yung nag-aakusa na hindi tama ang paggasta ni VP Sara dito sa kanyang confidential funds. Sila ang nag-aakusa niyan ha. Tapos, sasabihin nila si VP Sara, magbigay ka ng ebidensya na nagpapatunay na ginasta mo ng maayos ang confidential funds. Hindi bobo. Kayo ang nag-aakusa. So, kayo sana ang magbigay ng ebidensya bakit nasabi ninyong hindi tama ang paggasta ni VP Sara. Ganon, di ba? Kayo ang nag-aakusa, so patunayan nyo na hindi tama. Bakit si VP Sara ang magpapatunay? Di ba? Ibobo rin kayo eh. Attorney ba talaga kayo? A claim that De Leon strongly disputes, insisting there is sufficient basis for accountability. Ito po ang mastery kasi ng Duterte camp, no? May pa-mastery ka pang nalalaman, Attorney De Leon ha? Ito, pasikat rin itong attorney na ito eh. Yung tinatawag nating dilituhin tayo, yung tinatawag nating Lilituhin? diversion, muddling of the issues. Ang alegasyon ay Si VP Sara pa ang lilito sa taong bayan? Talaga? Pasensya ka na, attorney ha. Hindi ko maintindihan bakit nalilito ka. Kaming taong bayan, hindi naman kami nalilito. Nauunawaan namin ang ginawa ni VP Sara. Sa totoo lang. Kasi, alam namin na VP Sara is a threat. Anong ibig kong sabihin? Kayong mga kawatan dyan sa gobyerno, kayong mga involved sa flood control anomaly, kayong mga nakatanggap ng mga male-maletang pera, hindi na kayo nahiya sa bayan na ito. Galit si VP Sara sa mga magnanakaw. At alam ng taong bayan na pagdating ng 2028 at si VP Sara ang iboto naming maging presidente, mananagot yung mga magnanakaw na yan. Dapat lang talaga. Pasarap kayo sa buhay, samantalang kaming mga taong bayan, Pilipino, hirap na hirap dahil sa mga pagnanakaw ninyo. Ito na nga lang yung natitirang matino na politician. Tapos, babarahin pa ninyo, haharangin ninyo. Hindi kami papayag dyan, taong bayan. Di ba? siya ay nagwaldas at nagnakaw sa confidential funds. Nagwaldas raw. Sige, patunayan mo. Ang dali-daling magngangaw-ngaw-ngaw, Attorney De Leon. Ang dali-dali na mag-ingay na nagwaldas siya. Patunayan nyo. Dami nyong daldal eh. Yun ang kailangan niyang sagutin. Kaso ayaw niyang sagutin, ginagawa na naman ng mga teknikalidad. The attitude is against accountability, which is the very soul of the concept. Malaki talaga sigurong galit itong attorney na ito. No? Attorney!
Nagtatanong lang, bakit galit na galit ka? Ha? Hinarang ba yung maleta? Hindi, nagtatanong lang tayo, ha? May hinarang bang maleta? Constitution. Meanwhile, a civil society group says it plans to set up a people court if the impeachment process reaches the Senate, composed of priests, members of the academe, and Dadamay nila ngayon yung mga pare para magmukhang kawawa. Yan ang pamumulitika ninyo. Alam nyo na there's a separation of church and state. Pero idadamay nyo talaga yung mga pare, no? Si Father Flaviano. Sa Father Flaviano ba yun? Yung nagla-like ng page ng isang kalaswaan. Sila pa yung active dito sa mga Duterte. Anyway, ko Father Flaviano, bakit nakisali rin sa politika, no? Instead na mag-focus siya doon sa simbahan to preach the good news of the Lord, pero nakisali dito sa politika. Di ba? Di ko lang maintindihan kung tinatanggap ba ito ng simbahang Katoliko. Di ba? It will create hatred, it will create conflict. Pero ewan ko lang bakit hinayaan niya ng simbahang Katoliko. Na instead na magpi-preach ng good news sa sa Biblia, no? Pero mas pinili pa niya yung magulong politika. former judges to monitor the proceedings and present evidence to the public. Habang nagsasagawa ng pagdinig doon sa loob ng Senado, magtatayo kami ng People's Court doon, maski na outside the gate. Karapatan natin yun . Kung walang resoluteness yung Senado, at least may maglalahad pa rin ng mga ebidensya at maglalahad ng mga katotohanan. Ito pa. Abogado na itong si Attorney De Leon, no? Nagbabala laban sa taktika ng kampo ni VP Sara sa impeachment case. Ito pa, panoorin natin kasi banata natin itong abogado na ito . Mahihirapan umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ang mga aligasyon laban sa kanya sa mga reklamong impeachment na kinakaharap sa Kamara. Kabilang narito ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Kaya babala sa publiko ng human rights lawyer na si Attorney Dino De Leon, asahan na ang diversionary tactics mula umano sa kampo ng pangalawang Pangulo. Sa gitna rin ito ng krisis sa ekonomiya na nararanasan ngayon, bunsod ng sobrang taas ng presyo ng langis dulot ng gulo sa Middle East. Si De Leon ay abogado ng mga complainant sa ikalawang reklamong impeachment laban kay VP Duterte na iniurong na. Ito na, winawarangan ko na yung publiko na merong malaking mga diversionary tactic yang mga Duterte. Si VP Sara pa ngayon ang magda-divert. I-blame mo sa presidente mong bangag. Bakit mo i-blame si VP Sara na i-divert? Bakit? Si VP Sara ba ang may gusto niyan sa impeachment complaint ninyo? Tahimik si VP Sara. Walang ginagawa. Tapos si VP Sara pa ngayon ang nagda-divert. Wala sa hulog, no? Yeah? Hindi diversion ang ginawa ni VP Sara. Na balandra ng balandra. Na si BBM lang naman ang laging nagpapamedya, na makita naman natin araw-araw umiikot sa bansang Pilipinas para magmukhang may trabaho. Nagpapa-interview dito, nagpa-interview doon, sasabihin na walang crisis sa gasolina. Umabot na nga ng 100 plus yung presyo ng gasolina, walang crisis. Bobo talaga. Tapos, may sapat na pagkain. Yes, may sapat na pagkain. Ang tanong, afford ba ng taong bayan? Dahil nagtaasan na yung bilihin ng pagkain. Tapos, si Bongbong Marcos ang nagkalat sa kanyang kapalpakan, sasabihin pa nilang si VP Sara ang nagda-divert. Hindi, si BBM ang nag-divert sa kanyang sarili.
Sino ang nauna patungkol sa usapin ng flood control? Si BBM lang naman ang niyan eh. Nag-booking niyan eh. Pagkatapos, sila pa rin pala yung nakatanggap. Naku po. Tapos sasabihin, idadivert ni BP Sara ang ang usapin dahil sa impeachment. Ang taong bayan walang makukuha dyan sa impeachment ni BP Sara. Dito sa ating oil crisis, kung masusolusyonan yan ni BBM, may makukuha kami taong bayan. Kaya hindi kami interesado yan sa impeachment na yan. They will take advantage of the economic situation because of the war in Iran, in Israel and the United States, and the oil price hike o yung pagtaas ng petrolyo. Iti-take advantage lahat yan ngayon. Kasi dehado na kayo. Irarason nyo itong impeachment na ito. Kayo ang nagda-divert para mapagtakpan ang kapalpakan ni BBM. Dinadivert nyo dito sa impeachment ni BP Sara. Na wala naman kaming makukuha dyan. Ayaw nilang mabuksan ang bank accounts, ayaw nilang maisalang ang mga witnesses, at kaya in-announce ni Sara Duterte na nagtatakbo siya presidente. Naniniwala rin si De Leon hindi sasagutin ng Vice Presidente ang mga aligasyon laban sa kanya. Wala pang reaksyon kaugnay nito ang kampo ni VP Sara. Pero nauna nang sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte sa impeachment process, nahihirapan silang sagutin ang mga aligasyon dahil wala namang impeachable offense. Yan. Sasabihin na naman, nahihirapan yung mga attorney ni VP Sara, oh. Guilty talaga, guilty. Hindi. Ang ibig sabihin dito, nahihirapan silang sagutin. Kasi, wala namang impeachable offense doon. Yung mga akusasyon nila, hindi naman impeachable offense. Wala silang ebidensya. Paano yan ngayon? Diba? So, pagdating doon sa Supreme Court, ibabasura pa rin ito. We maintain our position na nahirapan kaming sagutin because walang impeachable offense kung babasahin mo yung ultimate facts. Bigyan kita ng example. Nakasulat doon na sinasabi nila the Vice President committed plunder, di ba? Sa plunder, ano bang ultimate facts dyan? Ang ultimate facts sa criminal offenses, kailangan mong i-allege yung elements ng crime. At ang elements ng crime is 1, she's a public officer; 2, the amount, which is 50 million above; 3, that there was an accumulation or acquisition of unexplained wealth or ill-gotten wealth through a series of overt acts. So, yes, she's a public officer, but hindi naman nila inallege kung paano napunta sa kanya yung Correct. sinasabi nilang pera, for example, sa confidential funds. So, yun yung punto namin, but sinasabi namin na there's a failure to allege the ultimate facts or the material facts that would constitute the impeachable offense. Kasi, Ang ibig sabihin ni Attorney Poa, yun bang, example, nag-aakusa ka, oy, nagnakaw ka, ginasta mo yung pera, ganito, ganyan. So ngayon, ikaw na inakusahan, sasagutin mo ngayon. Sabi mo, okay, nag-aakusa kayo na nagnakaw ako, ang paggasta ng pera ay hindi tama. So ngayon, ako, sasagutin ko. Hindi naman totoo yan eh. Sasagutin ko na hindi totoo yan. Sasabihin, bakit hindi totoo? Kasi hindi naman talaga totoo yan eh. Sasabihin nila, ipaliwanag mo bakit hindi totoo. Hindi, ako muna ang magtatanong, ipaliwanag nyo saang banda na ginasta ko ng hindi tama. 'Di ba? Kasi sila yung nag-aakusa. Ano yung inaakusa namin? Failure of the ultimate facts nga. 'Di ba? Nag-aakusa kayo sa akin pero kulang-kulang yung informasyon ninyo. 'Di ba? Ganun ba? So, syempre, mahihirapan talaga yung kampo ni BP Sara sagutin. yung iba yung sasabihin mo lang na, lumabas yung pera, so malamang napunta sa kanya. Hindi po yan ultimate facts. Yan po ay conclusion of law, hindi ba? O conclusion of fact and law.
Ayon kay House Committee on Justice at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, sa pagsimula ng pagdinig kaugnay ng mga reklamong impeachment laban kay VP Duterte sa March 25, mauunang resolbahin ang mga kahilingan at mosyon na inihain sa House panel. Kabilang narito ang request na isapina ang mahalagang dokumento gaya ng bank records, tax return, statements of assets, liabilities and net worth o SALENS ni VP Duterte at iba pang papeles. Gayun din ang kahilingang mapa sa ilalim sa protective custody si Ramil Madriaga, isang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasong kidnapping na itinuturing ng complainants na mahalagang testigo laban sa Vice Presidente. At ang pagtutol sa pagpapatala ng mga abogadong sina Michael Poa at Reynold Monsaya bilang bahagi ng Defense Counsel ng pangalawang Pangulo matapos isangkot sa alegasyon ng maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education ng kalihim pa si VP Duterte nito. Samantala, ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, House Justice Committee member, handa ang House Ito yung natanggal dati sa panahon ni Duterte. Ngayon, kontrabida na ngayon. Gumaganti. panel na ipagtanggol ang proseso ng impeachment sakaling aakyat ang issue sa Korte Suprema. Naninindigan din itong nakabatay sa ebidensya, mga panuntunan at mga umiiral na batas ang bawat hakbang ng Justice Committee. Pero ang kampo ni VP Duterte naniniwalang may double standards at paglabag sa due process ang impeachment process sa Kamara. Of course, the option to go up to the Supreme Court is always there, no. But as to kailan kami aakyat or kung aakyat man kami, we'll have to see first how the proceedings go at the moment, and then doon na lang kami magde-decide kung iaakyat namin sa Korte Suprema. Pero sa ngayon, wala pa kaming napag-uusapan na iaakyat. Wala pang desisyon si VP Duterte kung dadalo ba ito o hindi sa pagdinig ng House Justice Committee matapos formal na imbitahan. Rosa Licoz, humahataw. So, I don't think so na dadalo si VP Sara kasi alam ni VP Sara ang mangyayari. Kung ako rin ang ipa-advise kay VP Sara, huwag ka nang dumalo dyan, VP Sara. Wala ka rin makukuha dyan eh. Di ba? Dito, punta tayo sa sapat ang supply ngayon, sabi ng palasyo. Hindi pa ikinukonsiderang may oil crisis sa bansa. Yan ang sabi ni Auntie Claire. Grabe. Nagpapanic buying na nga yung taong bayan sa pagbili ng langis kasi one of these days tataas yung presyo ng gasolina. So syempre, bago magtaas yung gasolina, magfu-full tank na sila. Tapos sasabihin nila, walang oil crisis. Grabe, no? Sa tingin ko naman, nasasabi nila yan kasi hindi nila ramdam. Hindi nila ramdam ang hindi nila ramdam ang oil crisis kasi unang-una, silang mga public officials, ito naririnig ko lang sila raw di umano ay may subsidy sa parang subsidy sa gasolina sila. May yung mga gabinete ng pamahalaan at yung mga USEC, yung mga secretaries, may libre silang gasolina. May subsidy sila sa kanilang mga sasakyan. So syempre, di umano may ganyan silang sistema dyan sa gobyerno. Hindi ko naman sinabing mali yan, okay? Kasi kung nagtatrabaho ka ng gobyerno, nagsiservisyo ka para sa taong bayan, deserve mo talagang meron kayong subsidy. Walang problema. So ngayon, sinasabi nila na wala pa namang oil crisis eh. Di syempre, hindi kayo makaramdam. Kasi hindi po kayo nandito sa ground. What do I mean by that? Hindi po ninyo kalibel kaming taong bayan, kaming mga middle class, na nagpapagasolina. Araw-araw kaming may ginagawa na gamit namin ay aming mga sasakyan. Araw-araw kaming namamalengke. Hindi nyo ramdam. Kasi kayo dyan sa palasyo, kayo dyan
ang ginagawa nyo dyan, kumakain na lang kayo. Oo, totoo. Wala naman kayong ginagawa dyan eh. Hindi naman kayo ang nag-ikot dyan sa palengke kung kaano nakamahal. Ang trabaho nyo lang dyan, kumakain na lang. So, hindi nyo ramdam. Di ba? So, sasabihin nyo ngayon na wala namang oil crisis eh. Di ba? Oh, sapat ang pagkain. Yes, sapat ang pagkain. Oh, mabubulok yung lahat ng mga pagkain na yan kasi hindi na namin afford sa sobrang mahal. Ito yung balita, panoorin ninyo. Sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ni Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. I understand you had an interview over the weekend saying that we are not yet in a crisis situation despite the increase of the oil prices. But then, in an ambush interview last Thursday in Bataan, the president himself used the term crisis. He said we had to accelerate all this because of the oil crisis that is happening. Itong problema because of the war in the Middle East. Pakipaliwanag po. Okay. Pag sinabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi Sapat raw ang supply ng langis. May tanong ko nga sa iyo, Santi Claire, kung sapat ang supply ng langis, bakit nagmahalan 'yan? Kaya, nakilala mo ba yung supply and demand, Auntie Claire? Dumaan ka ba sa economics na meron tayong tinatawag, the law of economics, the supply and demand? 'Di ba? If the supply is low, the demand is no. If the demand is high, okay, the supply is low. Or the supply is low, the demand is high. Kaya nga tumataas eh. Ay nako, tapos sasabihin, sapat raw ang supply ng langis. Paano naging sapat? Tumataas na nga yung presyo ng langis. Kaya nga, tumataas ang presyo kasi po, para makokontrol, kasi kung sobrang mura, di siyempre, bibili lahat yan. Di wala na tayong supply. Ganun yun, di ba? Oh. Tapos ngayon, sasabihin mo sapat ang supply. So kung sapat ang supply, di sana, hindi tumaas yung presyo. Bobo ka ba, Auntie Claire? mawala ng patid. Hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Siguro kayo, sapat ang supply sa inyo. Kasi libre lang kayo ng gasolina, di ba? May subsidy kayo eh. Katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang tanong, sure ba yan? May ipinakita ba kayong ebidensya at datos? Kasi iba yung nag-ngaw-ngaw-ngaw ka lang sa bibig mo na wala kang ipinakitang ebidensya. Balita ko, yung gobyernong ito, budolero eh. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Meron pa ring oil crisis. Imposible naman siguro doon sa Middle East may oil crisis pero dito sa atin wala. Tanga rin ito eh. Ay kung sabihin ng Pangulo patungkol sa oil Alam mo, crisis. Auntie Claire, wag mo nang bulahin ng taong bayan. May oil crisis. May oil crisis sa bansa na ito. Huwag mo nang bulahin. Yan ang hirap sa inyo eh. Pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. May oil crisis raw sa Middle East, hindi sa Pilipinas.
Wow, so meaning to say, mas ang dami pang langis dito sa Pilipinas kaysa Middle East. Gaga rin, no? Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ni Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Last na lang, Yusek. At what Ay, nako. point can we say na we are already suffering from a crisis? Sa ngayon, hindi po natin masasabi dahil patuloy pa rin po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na hindi mapatid ang supply ng fuel, ng produktong petrolyo sa atin. Ay, nako, Auntie Claire. Kakasakit ng ulo. Ay, nako. Ito. Panoorin natin itong Banateros. In-interview po ang attorney ni VP Sara patungkol po dito sa akusasyon ni Madriaga. Merong intelligence reports nung 2024 na natanggap sila VP Sara na merong Madriaga Kidnap for Ransom Group na hindi pala kidnap pero pinaplanong i-assassinate si VP Sara. Na may nag-hire daw dito sa Madriaga Kidnap for Ransom Group to assassinate her. Pero dahil nga hindi niya kilala, hindi niya na-connect na itong Madriaga pala, Isip Pilipinas pala ito. Na-put together niya na lang nung pumutok tong affidavit ni Madriaga, tinawagan niya si Attorney Ryan, sabi niya, sino, kilala mo ba to? Isip Pilipinas daw. Yan yung dating San Sebastian law, hindi na pumasa pero na-convict, tinulungan ng San Sebastian Legal Aid, naging kaibigan ko, naging supporter mo. Grabe, no? May napanood po ako, yung abogado ata ito ni Madriaga regarding dito sa 1 billion na suhol para umatras si Madriaga. And after that, may nangyari na parang gustong patayin nata si Madriaga at may napanood din ako na vlogger na parang ikino-connect niya ito sa mga Duterte. Pwede ba yun? Wala naman sila sa kapangyarihan. Diba, pwede naman nila sabihin kung anong gusto nilang sabihin. Diba, pwede naman silang mag-imbento pa ng kwento. Pero sa akin kasi, it doesn't make sense eh. Kasi nga, diba, kagaya nga ng sabi ko, gusto namin siya mag-testify eh. So bakit naman susuhulan para hindi mag-testify? Or bakit naman sasaktan para pigilan mag-testify? Gusto nga namin yun, diba? May ako. Alam naman natin lahat na kasinungalingan yung naggagawa ng animal na yun. Nakakalam, bakit to, ano man tawag ko yun, bakit binibigyan ng importansya ng gobyerno natin, ng kriminal na to? Ano meron? Kasi nga, sa akin, desperado na sila. Wala na silang ibang magamit na ebidensya o testigo. Hindi ako may picture ako kasama ko si Ma'am Sara. Kung gumawa ako ng kwento na nagpiligyan ako ng pera kay Sara. Maniniwala ka ba? Hindi. Ano ba? Sinungaling si Madriaga no? Sampan yun eh. Nagkikigil ako. Pero Tony, nakakalungkot na ako kasi napansin naman natin lahat na ang gobyerno kumakampi sa kriminal. Samantalang yung 18 Marines. Di ba? Ano man ang ibig ko sabihin na Tony? Yun ang masakit doon kasi tingnan mo itong si Madriaga. Nag-execute siya ng affidavit noong November 29, 2025. Tapos, wala man lang kahit anong investigasyon. Di siya pinatawag ng NBI, di siya sinuri, di siya pinatutsadahan sa media. Tapos, sinama na agad sa impeachment complaint. Tapos, ngayon ipapatawag na bilang testigo sa House Justice Committee. Pero itong 18 Marines, imbis na tulungan, sila pa ngayon ang iniimbestigahan, di ba? Pero kung ginawa nila yun kay Madriaga, di din nalaman na nila agad na hindi totoo yung mga pinagsasabi niya. Yun ang malaking double standard at sinabi nga yan ni VP Sara sa isang statement. Pero, Tony, buti ka ako na mahaging congressman eh. Tony, ano masabi mo sa mga congressman na kagaya ni Abante na ninakampihan ng kriminal na to? Hindi lang yun, yung mga nagtutulak ng impeachment. Sa akin, siyempre may opinion tayo dyan, pero ang pinaka
ang pinakamaganda is galing na mismo sa kasamahan nila. Diba si Congressman Toby Tiangco sinabi, kaya nila tinutulak tong impeachment dahil alam nila 1,000,000% di nila maareglo si VP Sara. Kaya nila tinutulak tong impeachment laban sa kanya. So yun, agree ako doon. Mukhang, diba, obvious naman sa atin yun, pero Imagine niyo ha, si Toby Tiangco na ang nagsabi niyan. Kakampi ito ng administrasyon, si Toby Tiangco. Pero alam ni Toby Tiangco na magdo-double time itong Kamara na itong si VP Sara ay ipapa-impeach talaga nila ito. Kasi si VP Sara lang naman ang magiging instrumento na itong mga mastermind dito sa flood control ay mahuli talaga. Hanggat hindi si VP Sara ang presidente ng Pilipinas, itong flood control na problema natin, hindi talaga masosolve ito. Kasi kung ma-presidente na si VP Sara, I'm pretty sure na yung Senate President na si Tito Soto, matatanggal yan. Okay? Mapapalitan yan. At kung mapapalitan na as Senate President yan si Soto, ay mag-a-appoint yan ng bagong Blue Ribbon Committee. Matatanggal rin yan si Ping Lacson. E di kung sa ganon, kung si Senator Marcoleta na ang ibalik na Blue Ribbon Committee, ay talagang mapapatawag na si Martin Romualdez, si Zaldico, at yung mga 18 ex-Marines na makapagpatunay na meron talagang maletang na pinamimigay. Pati siguro yan si Stella Kimbo, maipatawag rin yan, maimbestigahan. Lahat ng mga pagdududa ng taong bayan ay mag-granted na lahat. Hindi naman tayo nag-aakusa na they are guilty, but we want to hear their sides kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Okay? So, yan po, no? Maraming salamat at mag-comment kayo, mag-react kayo sa ating mga pinag-usapan ngayon, no? At babasahin natin yan sa comment section, no? Alam kong meron rin kayong mga sarili ninyong opinion. At don't forget, i-like at saka i-share itong vlog natin, itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga first time lang dito nanood sa aking channel sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!